Magandang gabi po sa inyong lahat. May 1 po ngayon, araw ng mga manggagawa. Kaya ang ikukwento namin sa inyo ngayong gabi ay kwento rin ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Simula po nitong Enero, 137 na mga Pilipino lumilipad patungong Dubai. Pinangakuan kasi sila ng trabaho doon bilang mga bus driver. Pero ang problema, pagdating nila sa Dubai, nalaman nila wala pa nang naghihintay na trabaho sa kanila doon. Ang masaklap pa, wala rin silang tirahan o pagkain man lang. Kung makikita nyo lang po yung kalagayan ng mga kababayan nating Pinoy dito. Ganitong oras na ho, hindi pa payag. Hindi pa ho nananangalian yung grupo namin. Makikilala rin natin ang mag-asawang Roger at Bing na 10 taon ng mga musikero sa China. O kahirap ng magabad sa panahon ngayon. Alam niyo, nakakatuwa itong mag-asawang ito kasi kahit successful na sila sa China, alam niyo, yung pera na naipundar nila, hindi nila ginagamit pambili ng mga magagarang sasakyan o ari-arian. Bagkus, ginagamit nila ito para tulungan ang mga kapwa nila OFW na nahihirapan na sa buhay nila sa China. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Cara David at ito po ang kwento ng ilan sa mga OFW. Bawat pagala may kalakip na kwento, malayo man sa minamahal ko, pinararating ang damdamin, saan mang panig ng mundo. Nawalay man sa aking pamilya, pangarap ko'y kami ay magsama-sama. Ito ang kwento ko, ang diary ng buhay ko. Ako nga pala si Felix Torres, 30 taong gulang, nakatira sa Nabotas. May asawa at may 3 anak na nangarap dito sa bansang UAE na makarating at nabigyan po ng magandang buhay yung 3 anak. Ilan lang sila sa mahigit 100 Pilipino na ipinadala sa Dubai nitong Pebrero sa pangakong magkakaroon sila ng magandang hanap buhay bilang driver. Pero hindi ito natupad. Araw-araw ganito lang, nakaupo, nakahiga, nagmumuni-muni. Sabi niya, may pag-asa tayo, wait lang tayo. Lumipas na naman ang San Linggo, gano'n naman ang pinangako. Kung hindi kami nagre-react, hindi sila gumagalaw, hindi sila tumatawag sa amin dito. Kung makikita nyo lang po yung kalagayan ng mga kababayan nating Pinoy dito. Ganitong oras na ho, hindi pa payag. Hindi pa ho nananangalian yung grupo namin. At ngayon pa lang ho, dadalhin pa lang ho sa junk shop yung mga kalakal na napulot. Bibibenta sa junk shop para may makain lang po. Wala nang ang trabaho, wala pa silang makain. Kaya kanya-kanya silang diskarte para mapuna ng kumakalam nilang sikmura. Mga kaibigan, ito lang ho nakuha namin. Tatlong hangir. Si Roel, isa sa mga driver na nakipagsapalaran sa Dubai, nakauwi na siya nitong Abril. Pero hindi pa rin mabura sa isip niya ang tindi ng hirap na dinanas sa Dubai. Hindi pala alam namin na ang sasapiti pala namin dun sa Dubai, Kalbaryo. Doon kami dinala sa Adsman, tambakan ng basura. Ang katabi namin accommodation fertilizer tsaka yung explosive materials. Kaya delikado ang may sigarilyo, magsiga. Kaya delikado para sa amin, napakabaho. Walang tubig pampaligo. Yung tubig naman painom namin, sa inumin namin, kanya-kanya muna kaming bili. Kumukuha ng kamatis doon. May tubo kasi mga kamatis doon, malalaki mga kamatis doon Hanggang yun ang ulamin namin. Mga ibang kasamahan namin talagang madaling araw pa lang umaalis. Kasi pag medyo tinanghali ka ron, mauunahan ka pa ng camel doon Kaya pag naunahan ka ng camel, dahon na lang makakain mo, ihahalo mo na lang sa munggo. Kaya yung araw-araw na ginagawa ko doon sa totoo lang sabi ko, Lord, sana ayoko nang magising.
Sabi ko sa sarili ko. Kasi pagising ko sa umaga, problema eh. Hinahanap ko yung trabaho. Ang CYM International Services and Placement Agency Incorporated ang nagpaalis kina Ruel papuntang Dubai. Urgently needs 4,000 bus driver. High salary, 5,200. Ayan, malinaw pa sa sikat ng araw. Ang pinangako sa amin doon, una-una, magiging maganda ang trabaho namin doon. Ang sahod namin doon ay 5,200 dirham. Siguro, abuti ng mga 68,000 dito yun. Yun na ang pinamapapadala mo rito. At ang mga pamilyang naiwan nila, matindi rin ang hinaing sa ahensya. Ako nga pala si Maria Pilipina Oliver, ang asawa ni Claro Oliver na isa sana stranded sa Dubai. Ang sabi ng mister ko, meron daw normal processing ang CYM na mabagal daw ang process noon, yung normal. Kung sinabi naman ng CYM, yung madalian na process, yun yung gagastos ng 150,000. Dahil wala silang ganung halaga, nangutang sila sa isang lending company na nirefer sa kanila ng ahensya. Binigay rin nila sa ahensya ang right sa kanilang lupa bilang collateral. Yung 150,000 na kinuha namin sa lending ay papatak ng 522,000. Pag hindi raw nakabayad ng isa, sasagutin ng dalawa. Nagtaka kami, bakit ganon? Eh, ang sabi naman, para daw mabilis, pero pagdating mo roon, kailangan punitin na nila o ibasura yung working visa na yon at may ibibigay doon na yung visit visa. Ibebenta ko to para makabili ng pang-ulam ng mga anak ko kasi wala talagang pagkukuhanin ngayon pang araw-araw na pangangailangan. Yung laban ng kapatid ko sa maglalaba, kinuha ko na rin. At least, nang ako may maibili naman ng pang-ulam namin sa araw-araw. Noong April 25, nakabalik na rin ng Pilipinas ang asawa ni Fe. Ngayon po, masasabi kong masaya na dahil natuto ako sa tuloy na ulam. Nakakaiyak. Nakakaiyak po. Pinakamabuti namin gagawin yan, ayusin po namin yung naging problema namin sa lending dahil yun ang isa sa pinakamalaking utang na babayaran namin sa kabila ng wala ng trabaho na pangako sa amin. Nakauwi man ng maayos si Claro, hindi pa rin tapos ang kanyang pakikipagsapalaran. Ako may sariling bag, binenta ko. Binenta mo! Maganda offer 5,200 dirhams ang sweldo.